Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Noong kamakailan lang ay opisyal nang itinalaga ang pagpapapasa ng Automatic Income Classification of Local Government Unit Bills sa Kongreso. Ang batas na ito'y naglalayong ipatupad ang Automatic Income Classification System sa bawat lokal na pamahalaan upang mabantayan ang pampinansyal na kapasidad ng mga probinsya, lungsod at munisipalidad. Inaasahan naman ng Department of Finance na ang pagpapatupad nito ay makakatulong sa pagpapadali ng proseso upang makita ang budget na kinakailangan ng mga lokal na unit ng pamahalaan. Hinarang ang isang Amerikanong dayuhan sa Philippine Immigration Area dahil sa kanyang dating kaso na may kaugnayan sa child porn. Para sa buong detalye, narito si Jade Buhoy. Isang Amerikanong dayuhan ang nagtungo sa bansa na may naunang kaso ukol sa child porn ang hinarang sa Philippine Immigration ayon sa ulat ng Bureau of Immigration o BI. Ayon sa pahayag ni BI Commissioner Norman Tansinko, matapos lumapag ang sinakyang eroplano sa paliparan galing Honolulu, Hawaii, nitong linggo, ipinagpaliban ang dayuhang nagngangalang Ronald Hu Yang, edad 55 taong gulang. Si Yang ay itinangging papasukin sa immigration area dahil ito'y lumabag sa Philippine Immigration Act of 1940. Dahil ayon sa batas, ang sinumang dayuhang may kasong kriminal sa kanilang bansa na may kaugnayan sa moral turpitude ay pinagbabawal na makapasok sa bansa. Napag-alaman naman na ayon sa Hawaii Criminal Justice Data Center, si Yang ay lumabag sa kasong kaugnay ng electronic enticement of a child in the first degree or child porn, na kung saan siya ay nasintensyahan ng 10 taong pagkakakulong noong 2008 at kabilang din sa mga listahan ng sex registry ng Hawaii. Pinagbigay alam naman ni Tansinko na mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok ng mga dayuhang may kasong maaaring magdulot ng gambala sa seguridad ng mga Pilipino. Sa kasalukuyan, idinagdag na ng BI sa blacklist ang pagkakakilanlan ni Yang habang ito'y papabalikin rin sa Hawaii. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ayon sa Department of Health o DOH, mula ika-25 ng Setyembre hanggang sa unang araw ng Oktubre, higit 1,200 ng bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa bansa. Ang average na bilang ng mga bagong kaso kada araw ngayong linggo ay nasa 176 na mas mataas ng 6% kung ikukumpara sa mga kaso noong ika-18 hanggang ika-24 ng Setyembre. Samantala, wala namang naitalang pumanaw mula ika-18 ng Setyembre hanggang unang araw ng Oktubre. Mula noong Enero taong 2020, nasa higit 4 na milyon na ng COVID-19 cases ang naitala at higit 66,000 pumanaw ang naiulat sa buong bansa. Dahil dito, patuloy pa ring pinaalalahanan ng DOH ang publiko na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19 bagkus ay ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 5 taong development plan para sa mga senior citizen inilunsad na. 11 flights kanselado dahil sa bomb choke. Karagdagang pulis at sundalo itatalaga sa election hotspots. Diskwento para sa mga may hirap na naghahanap ng trabaho isinusulong ni Senator Lito Lapid. Pagpapabilis ng telecom at internet infrastructure nilagdaan na ng ilang ahensya ng gobyerno. Team Philippines patuloy ang pagkolekta ng medalya sa Hangzhou Asian Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
Sa datos na inilabas ng LTFRB, nasa mahigit 72,000 na ang bilang ng mga benepisyaryong napagkalooban ng fuel subsidy program. Samantala, ang mga pampublikong sasakyan naman na kwalipikado ay nasa higit 128,000. Nananatili namang sigurado ang LTFRB sa patuloy na pamamahagi ng subsidiya. May 11 flights ang naantala sa Bicol International Airport dahil sa umano'y bomb joke ng isa sa pasahero ng paliparan nitong Lunes, ikadalawa ng Oktubre. Sinasabing nag-ugat ito sa isang kapirasong papel na naiwan sa lavatory ng eroplano na may nakasulat na salitang bomba. Ang insidente ay kaagad naman na pinaalam ng cabin crew sa piloto. Alinsunod sa protocol ay pansamantalang isinara ang runway upang suriin ang eroplano. Matapos masuri, nagbalik operasyon muli ang paliparan dakong alas 2 ng hapon. Samantala, aabot sa 130 ang mga pasaherong nagambalang ng naturang bomb joke. Ang Department of Information and Communications Technology o DICT kasama ng Anti-Red Tape Authority o ARTA, National Telecommunications Commission o NTC at ilang ahensya ng gobyerno ay lumagda sa Implementing Rules and Regulations o IRR para sa Executive Order No. 32 na kilala rin bilang Streamlining the Permitting Process for the Construction of Telecommunications and Internet Infrastructure. Binigyang diin nito ang kahalagaan ng pagtatatag ng isang standardized set of guidelines para sa pag-i-issue ng mga permit, lisensya at mga sertipiko na kinakailangan para sa pagtatayo ng telecommunications at internet infrastructure. Sa ilalim ng nasabing EO, inatasan ng DICT na pamunuan ng Technical Working Group kasama ang ARTA, NTC, DPWH at DILG na bumalangkas ng IRR at mga siwa sa epektibong pagpapatupad ng nasabing kautusan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 5 taong development plan para sa mga senior citizen inilunsad na. 11 flights kanselado dahil sa bomb joke. Karagdagang pulis at sundalo itatalaga sa election hotspots. Diskwento para sa mga may hirap na naghahanap ng trabaho isinusulong ni Senator Lito Lapid. Pagpapabilis ng telecom at internet infrastructure nilagdaan na ng ilang ahensya ng gobyerno. Team Philippines patuloy ang pagkolekta ng medalya sa Hangzhou Asian Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Dagdag ng mga pulis at sundalo ang itatalaga para sa mga lugar na kabilang sa listahan ng itinuturing na BSKE hotspots. Ito ay ang mga lugar na malaki ang potensyal na makaranas ng karahasan na nauugnay sa halalan kung saan binubuo ng 4 na kategorya, ang berde, dilaw, kahel at pula. Berde ang kategorya ng mga lugar na mapayapa at maayos, dilaw sa may mga naitalang insidente ngunit walang partisipasyon ng mga teroristang grupo, kahel naman para sa mga seryosong armadong banta na dulot mga lokal na grupo ng terorista at pulang kategorya naman para sa mga lugar na may malubhang armadong banta na dulot ng mga lokal na grupo ng terorista. Upang mapabuti ang karanasan at paglalakbay ng mga turista sa Pilipinas, naglunsad ang Department of Tourism ng isang tanggapan na layong gabayan ang mga turista hinggil sa kanilang paglalakbay at pananatili sa kanilang mga destinasyon sa bansa. Narito ang buong ulat. Formal nang inilunsad kahapon ng Department of Tourism o DOT ang Tourist Assistance Call Center, kabilang na ang mga hotlines na maaring tawagan at lapitan ng mga turista sa bansa. Isa sa mga hinaing ng ating mga partners sa
tourism industry, yung ating travel stakeholders, ay pag nagkaroon ng problema or any issue yung ating mga foreign guests dito sa Pilipinas, more often than not, hindi po nila alam kung sino yung tatawagan nila or saan sila pupunta para makatanggap ng government information or assistance for that matter. And the Tourist Assistance Call Center provides such comfort and convenience to the tourist with a consolidated number that they can call via landline, mobile, on the web, as well as via chat mechanism. Sa naganap na pagtitipon ay isinagawa rin ang live demonstration ng proyekto. Samantala, nilinaw ni DOT Secretary Cristina Frasco na mas pinili nila na mag-hire ng mga agents para maging katiwala sa proyektong ito sa kadahilan ng mas epektibo at hindi mapapalitan ang talino hatid ng mga tao kumpara sa artificial intelligence. Sa katunayan, ang mga agents ng tourist assistance ay mga tenured o mayroon ng experience sa industriya at sila ay sinanay sa loob ng 3 buwan kung saan tinuruan sila ng mga theoretical at praktikal na kaalaman kabilang na ang pagsasagawa ng mga role-play scenarios upang mas maging epektibo ang pamilyarisasyon sa mga dapat nilang malaman. Kaugnay nito ay ang mga serbisyong hatid na proyekto kung saan kabilang sa mga aasahan ng mga turista ay ang pagsagot sa kanilang mga queries, reklamo, pulisiya sa destinasyon, logistical matters, mga pamamaraan sa transaksyon, travel agency, tour guides, safety protocols, mga impormasyon patungkol sa kultura at kagawian sa Pilipinas at marami pang iba. Hinggil naman sa posibleng pagkakaroon ng mga prank calls, sinabi ni Secretary Frasco na maigting nilang babantayan ang mga ganitong pangyayari upang masigurado ang maayos na serbisyo para sa mga turista. Sa kasalukuyan, 2 lengguwahe pa lamang ang mayroon ng proyekto, English at Tagalog, at ito ay balak pang dagdagan ng mga foreign languages sa mga susunod na pagkakataon. Samantala, alinsunod sa pag-expand ng proyekto ay sinabi ni Frasco na ibabase ng kagawaran ang bilang ng mga idadagdag na agents at iba pang pangangailangan depende sa bilang ng demand at mga idinudulog na katanungan at problema. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Para sa Asian Games update, matapos ang makasaysayang paghahari ni World No. 2 at Asia's Pole Vault King EJ Obiena sa 5.90-meter leap nito sa men's pole vault competition noong Sabado, patuloy ang pagdagdag ng medalya ng Pilipinas para sa Hangzhou Asian Games 2023. Naitala ni Elrin Ando ang ika-10 medalya ng Pilipinas matapos magtapos bilang bronze medalist sa 64 kg women's weightlifting competition. Sa kabilang dako, bigo namang makasampa sa ika-3 pwesto si Filipino Olympian Heidelin Diaz matapos kapusin ng 4 kg lift kay bronze medalist Zhifeng Lu ng China sa 59 kg women's weightlifting category. Samantala, inaasahan pa ang pagdagdag ng mga medalya mula sa mga pambato ng Pilipinas hanggang ika-8 ng Oktubre. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 5 taong development plan para sa mga senior citizen inilunsad na. 11 flights kanselado dahil sa bomb choke. Karagdagang pulis at sundalo itatalaga sa election hotspots. Diskwento para sa mga may hirap na naghahanap ng trabaho isinusulong ni Senator Lito Lapid. Pagpapabilis ng telecom at internet infrastructure nilagdaan na ng ilang ahensya ng gobyerno. Team Philippines patuloy ang pagkolekta ng medalya sa Hangzhou Asian Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.